Network Entertainment. Marvin, Ma'am si Jols, kung may papabalikin kayo na tao, bagay, or something sa buhay nyo, ano ito at bakit? Dati mauna ka na because I agree with you. Susundutan um, kita, ganyan. Susundutan mo. Makikiliti na naman ako niyan. Hi! Yun. I was saying kanina, bago tayo naputol, um, hindi siya tao, hindi bagay, kundi yung experience during nung 90s na lahat tayo ay nakikilala natin ng mga tao when we meet them. Nung mabagal pa at wala pang technology, wala pang internet. Tulad nga nung nasabi kanina, yung mga panahon ng brownout, na kahit nagba-brownout na may dilugyo nang nangyayari, tayong mga bata ay tatakbo sa labas, maglalaro, magtataguan. Tapos, ayan, sabi ni Jolina ay kakanta ng Happy Birthday. Happy birthday pag Happy nagkailaw birthday. na, di ba? Tapos sisigaw ng may ilaw na sabay-sabay para Mm, i-announce sa world. So, during that time, parang mas simple sa perception. I guess dahil rin mga bata. At saka wala pang internet na medyo lahat tayo naglalag. nagna-navigate pa lang. Naglalag ako. Hindi Ay, po, hindi po. wala pang internet na naglalag. Oo. Kala ko naglalag ako. Ayun po. Ayun. May sinasabi po kami kanina na, kasi ang sabi po sa amin, yung 90s, Jologs, totoo po bang galing yun sa Jolens? Hindi. Hindi. Tsaka yung Julina Organization, hindi. Kasi Mhm. matagal nang may word na Jologs. Mhm. Yun. Nakonek lang Kaya, po. hindi. Mm-mm. Kayo po ba, Ma'am si Jols? Ako parang ganun din na rin kasi um, parang nababawa naman ako dun sa aso, di ba? Iba rin talaga ang feeling nung 90s. Kasi hindi dahil panahon namin yun, kung hindi, um, well, siguro yun din yung na-experience namin. Pero kasi bilang ako ay lumang tao, gusto ko rin yung 60s, 70s dahil sa mga Mm. pormahan, sa mga pa-flare pants, yung mga ganyan, vintage. Pero yes, yung era ng 1990 ay iba para sa lahat. Lalo na, ano na, full circle na eh. Full circle na ngayon, 'di ba? So, doon namin lalo mas na-appreciate. Iba rin talaga yung dati na may sarili kaming um, style or may sarili kaming way kung paano namin papasikatin yung sarili namin. And dati, pagka talaga sumikat ka, ibig sabihin super, super, super hard work yung mismong artista, di ba? Na ganon din naman yung iba ngayon, pero syempre iba na rin yung may social media. So sa amin dati talagang yung araw-araw, kung araw-araw kang nagtatrabaho, araw-araw mong pinagbubuti yung araw na yon. Wala kang i-miss na chance na, di sige, itulog ko na lang muna, bukas na lang, ano ko na lang bukas, palipat ko bukas, yung mga ganun, walang ganun talaga, kasi you'll never know kung ano mangyari bukas. Yan. Nakita kasi namin yata din yung yung transition from Mhm. yung sobrang slow pace nung kung paano natin i-consume o malaman yung information sa ngayon na any minute Ang bilis pwede mo na, nang correct. malaman at Yun lahat po. nagre-report Oo. na ng kung ano-anong Oo. nangyayari sa buhay nila. So, yun. Nakita lang namin yung big difference na yun. Ayun. At kung kaya, hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan at pagbabalik. Ito pa rin ang ganito kasi. Ganito kasi yan. Ganito kasi. Powered by the Pod Network. At kasama nyo pa rin ang striving scholar ng Rizal na parang nasa heaven ata ako in this episode. Ako lang to, si Lance Arevada. At ako pa rin ang inyong podcaster by day, coming Atenista by night na kapag Uy. ako ay nagmahal, ang ng ito ay magagawa. It's your boy, Jacob. Wow! At Lance, At ang makakasama natin today ay...
At syempre talagang balikan to the extreme hard level ang makakasama natin for this episode dahil nandito lang naman ang one of the country's most iconic love team, Sir Marvin Hey, Agustin and Miss Jolina Irina Magdangan. Magdangan. Hello. ano be? Hi. Yun lang po yung Hello. sir. Grabe Tawag niyo sa naman. mga listeners niyo. Oo. Podmates Podmates. po. Bumati mo sa Pod. podmates po natin. Podmates. Podmates. Hi, Podmates. Podmates. Hello, Ayan. Podmates. Lance, Jacob, thank you for having us. Mm. Thank you so much din Thank you po din for po this sa pagbisita. opportunity. Yung eto nga pa since Isa pa medyo lang. may usapang 90s po tayo kanina. Malamang po yung parang gantong format ng podcast or even online interview. Wala siya before. Like, would you Wala. say po na Hmm. parang yung mga radyo pa like talaga on-site? Would Mm. you say po na parang wala pong difference or like ngayon pong medyo mas online yung mga tao, mas madaldal po ba or iba talaga yung pag actual pa? Ibang-iba yung noon sa ngayon talaga. Hindi naman mas madaldal kung hindi ang dami na rin tuloy na papag-usapan na topic kasi ang dami ng platform na pwede kayong magkwentuhan na um, okay sa schedule mo, okay sa schedule ng ini-interview mo. 'Di ba dati kasi pahirapan talaga din yung schedule and ah, para pumunta ka sa isang interview talagang sasakay ka ng sasakyan para pumunta doon. Hindi Yes. siya yung nasa isang page lang. So, ibang iba. 'Di ba, Love Team? At saka ang na-observe ko ngayon, which I actually like, mas unfiltered yung tao. Um, Mm. mas, kasi noon dati, syempre nung mga panahon ng dinosaurs, Uy, okay sabi ka nila lang sa dinosaur. Jolina, Monkeys. sobrang, for our story, for any of our statements, kailangan namin, parang merong middle persons talaga, middle people na press media para mabigay yung information. Ngayon talaga kanya-kanya na ng paglalahad ng information. Kaya yung mga taong katulad nyo ngayon to nagpa-podcast, nagpa-vlogs, kumukuha kayo ng certain topics na pwedeng mapag-usapan more than just telling about kung ano ang nangyayari dun sa mga artista o sa ini-interview nyo. Which makes, for me, mas interesting kasi mas masarap makipagkwentuhan more than just telling you guys ano yung nangyari sa pelikula namin o ano yung naramdaman namin. Ang ganda na nagko-converse tayo about certain topics that we actually all learn from. So, gustong-gusto ko Yes. itong mga podcast na ito. Oo. Kaya naman sisimulan na nga po natin ang kwentuhan sa isang tugon po. So sa mga bago nating listeners dyan, ang tugon po, isipin nyo Papa Jack, Papa Dudut, Nicole Yala, o yung mga sa radyo na may babasahing letter, tapos magre-react din ng mga guests natin. Pero bago muna yan, sa mga gusto magpadala ng entry, i-click nyo lang yung link sa description box or i-type nyo ang tinyurl.com/gkytugon mo. At ikaw ba, Jacob, ano ba letter natin for today's video? Eto nga, meron tayong letter sa isang nagbabalik mula sa past na sure tayo makaka-relate si Miss Jolens and si Marvin. Eto na nga. Ayun. At ready na ba Ready na kayo, po ba Ma'am kayo? Shi Joel, Sir Yes! Marvin? Go, Gusto go, ko yung go! mga ganito. Okay. Mm. Eto na po ang letter. Hello, Jacob, Lance, Marvin, at Mom She Jols. You can call me Crinkles. Favorite bread kasi namin yon. Wow. Wow. Muntik siya at di ko alam Sarap. kung bakit. And after 5 years pa, take note, 5 years. Teka, eto, may backstory muna kami. Ay, may Magkasama ganun. kami all throughout high school. All cutesy, all demure, and very mindful. Oo, gets. Hindi naman kami, pero gets namin anong meron sa amin. Naglalandian kami, and for me, I understood it was something. And we graduated as the pandemic batch. So this was 2020. 2020. 21. Online Ay, grad lang kami noon. So we went our own ways to college. I went to a school in Manila and he went elsewhere. Then we lost contact of one another. It was a sudden change eh. Biglang isang araw, nag-online grad lang kami, nawala siya at di na nagparamdam.
yung batch rin namin was not the type to keep touch. So wala rin akong mapagtanungan ano na nangyari sa kanya. Cut to 2025, life went on and I was able to survive. Kinaya ko naman na wala siya. Nakamit ako ng ibang tao along the way. Pero I met him again. Ala, Sa nagbalikan nga. first job ko at apparently first job niya rin. Akala ko na malikmata lang ako pero hindi, siya yun eh. Nasa isang lugar lang kami, isang hangin lang hinihingan namin at isang opisina lang kami. Ba't kami pinagtatagpo muli? Ba't nilagay kami sa isang project ng magkasama? Sign ba to ng universe? Sinasabi ba na that was not the end? As of now, nagkaroon kami ng minimal interactions. Hindi pa kami nagkaroon ng opportunity magka one-on-one, but we acknowledge that we know each other from the past. Recently, he invited me to lunch. Lagi ko na munang nirarason na busy ako kasi sa totoo lang, hindi pa ako ready. Kasi sa isip ko, ginost mo ko, tas ngayon, babalik ka na lang na parang walang nangyari. Kahit humahopya ako ng konti, ay medyo nakakapag-isip pa naman ako. Sana matulungan niyo ako. Nagmamahal, Crinkles. Wrinkles. So, ako muna siguro magtutugon, Jacob. Lance, tugon po. Sana wag kang mahopya, Wrinkles. At kung kayang pag-usapan, why not naman, di ba? Sino kayo mauna sa kanila? Ma'am si Jols, tugon po. Crinkles, past is past. Never ever miss a chance to tell someone how you love or care for that person. Because how how slim time can be, you might just win him over. Eh, Mm, Marvin, tugon po. Doon, Crinkles, ang sarap ng pangalan mo. Dapat sarapan mo din kung paano siya kilalanin para kayo ay magkaroon ng masarap na relasyon. Na Pagkain wow, ah. sarap lang. sarap Parang lang medyo gutom na ata si Marvin. kasing sarap ng pangalan. Ayun. I don't know kung may na-miss out ako doon sa letter, pero di ba hindi sila nakapagkita for a long time. So after Yes. graduating, 5 years. nakita Si Jacob sila wala 5 pang years. tugon. Ay, sorry. So go. Ayun. Jacob, magtugon ka Jacob. muna. Tugon. Oo. Minsan, may rason lang para magkita, pero minsan, para lang magtapos ang isang chapter. Oh. May Sabi naman, nasa Masarap. sarap ako, nasa pagtatapos ka na. Ay! Okay, Dumidigay game. na si Jacob. Ako gusto palang kumain. Kayo po, Okay, love team, yung tanong mo. Oo, yun nga yung tanong tanong. ko. So hindi sila from graduating online, 'di ba? Sabi niyo Oo. noong 2020, you guys graduated online. Tapos fast forward 5 years after, nakita ulit sila sa work. Yun na yun, no? Yun Yun Wala na na yun. silang ulit pagkikita. Kumbaga ghosting na sa terminology ngayon. Hindi ko lang maintindihan, Lance at Jacob, bakit ghosting? Eh, di ba sinabi niya dun sa simula? Hindi na na yung- nagpakita. hindi na lang Hindi na. parang Wala nang after contact. mag-graduation. Pero sinabi nga niya, di ba, sa kanya nang galing na yung batch nila ay hindi, parang hindi uso ang pagki-keep in touch. Pero Diba? kasi naglandian na sila. Naglandian eh. May landian eh. May contact eh. Define landian at contact. Anong pangalan ni si Crinkles at si Parang Crinkles Si lang po hot yung binanggit chocolate. niya. Pero pwede namang si Panderegla. Ay, Panderegla at kalihim Bata na de yun. Hindi na Coco. pandaregla, kalihim na. Kalihim na ba? para lang din malinaw ha kasi ayaw natin nag-a-assume ng relationship. Sila po ba ay dalawang babae? Parang, Lalaki! ano ba Jacob? Parang Dalawang ano, lalaki. Dalawang lalaki. dalawang So, lalaki. Dalawang lalaki. litong-lito tayo. So, si Crinkles ay lalaki, si Panderegla ay lalaki din. What a beautiful relationship. Okay. Yes. So, yun. So, nag-graduate sila Crinkles at si Panderegla together. May landian di natin masabi kung naglandian talaga o perception lang ni Crinkles, di ba? Tapos, fast forward nga ay nagkita sa work. Ilang taon na sila nito? Ilang taon na ba ang 2020? I think po kung kaedara namin yan, mga baka Mga 19.
Hindi po, mga 20. 24, 25. Ngayon, 24, 24 25 na na nga sila. pala kayo. Okay. Ah. Yo. Para kasi nung mga ganung panahon po, like for context, syempre, online noon, pandemic. So, nauso yung internet love. Alam niyo po ba yung internet love? In a way, yes. Yung parang mag-uusap kayo sa Discord, sabay kayo Sa maglalaro, sabay Twitter. kayo Oo. magchat-chat. Tapos, isbay sleep call nun, yung magka-video call kayo buong gabi hanggang matulog, hanggang magising. So, Yun ganun yung yung naging landian landian. nun. Ibang-iba na Oo, Kasi talaga pandemic eh. yun yung eh. Ah, 2020s ay, landian. Ibang-iba. can I change my tugon? Charot. Hindi lang lang. Pwede Grabe. naman. Sorry, nandun ako sa ano eh, yung, kung paano yung dati. Di ba, love Mm. team? Pero Dati maganda parang, naman yung tugon mo kasi para sa kanila, yung parang sa atin dati ay yung ano sa kanila ay maybe parang ganun din kasi iba yung generation eh, oo, internet oo, eh. yes. Walang chance to meet because it's pandemic. So nagiging Mm. resourceful lang ang mga tao-tao. Nabasa ako ng Baka, sarili ko. baka iba na rin ang usapan nila kapag Mm. nakita na sila ng, yung gano'n nasa opisina, iisang hangin ang hinihingahan, yung ganyan. Diba? Mm. Ganun talaga. So, Mag, mag, siguro, actually, siguro baka magtanong kami sa inyo kasi mas nakaka-relate kayo eh. mm, Doon sa kanilang yung sinasabi niyong landian online. How Yeah. does it work ba itong landian online? Turuan niyo naman si Ma'am, si Joss at Tito Uy! Ma. Bakit Jacob? ako? Jacob? Para Parang Ay, maintindihan tayo bakit yung hot Jacob? seat dito. Bakit, bakit ako lad? Suka ba ako expert doon? Ay, hindi ako ano Ano, ba? para lang naman siyang para lang siyang kwentuhan ng mga magkakaibigan na minsan may mga hirit ng mga kung ano-anong Kumbaga Parang kasi sa chat flirting, siya. gano'n. flirting. Para lang siyang kumain ka na ba? Anong Good ginagawa morning. mo? Ah. Mm. Oh. Tas parang no mahirap mag-meet up din kasi nung panahon na yon. Pero parang kunwari, oh, kita tayo sa ganito, UP Fair tayo, date Mm. tayo. Parang nauuna yung ganong, ang term naman dyan ay talking stage. Oo. Talking Yes. stage. Tas saka Okay. sila nagde-date. Parang Tas Yun siya ang gusto pwedeng, namin malaman ni Ma'am si Joss. Umabot ba sila sa labas ng yung paglalandian online? Kaya, para kasi kami makikita lang namin yung perspective from the experience. At saka, Mm-mm. yung weight ba ng landian online, kamusta ba yung weight na yan sa mga kabataan tulad ninyo? sa parang medyo, sabi lang po kasi sa letter ay landian. pero sinabi Parang din kasi na ina-assume. Lance na magkasama sila all throughout high school. So baka may Kumbaga gano'n na, parang may history din sila sa high school na Na magkasama, hindi online. oo. Oo. Okay. mm. Bata pa Oh. sila noon, high school. Oo, mga Oo. Yun nga. Kids pa yun. 15, 17. Maganda pa rin yung sinabi actually ni Jolina kanina na always give a chance. Oo. Sa akin nga, sarap. Tignan mo kung hanggang saan dadalhin ang sarap ng situation tulad ng sarap ng pangalan mo. Ang hirap i-assume ng mga bagay-bagay na yan during the time. Again, ang bata Yes. anong time na yon. Tas internet. Iba ang interaction in person. Tapos kung marami ka ng assumptions at marami ka ng kung baga kapikunan sa taong yon, paano Yeah. mabibigyan ng magandang chance yung meeting in person? Baka masayang kasi ang dami mo ng napaikot na storya sa utak mo na ginost Correct. ka, ganyan, ganyan, ganyan. Sa akin, old-fashioned way pa rin eh. Tanungin mo yung tao. Get to know them. Yes. Be curious of that person and what happened to that person from the time that you've met to this time. Ako Diba? meron din akong addition dyan. Parang gaano mo ba kakilala yung si Crinkles, gaano mo kakilala talaga yung taong kalandian mo? Kasi kung kalandian lang na alam mo na internet lang ganyan or high school pa kayo nagkaanon, parang in-expect mo talaga na wala naman talagang commitment or walang relationship, pwedeng ganun. Or, at least kung kakilala mo talaga, alam mo yung bahay, alam mo kung saan siya pupuntahan, alam mo kung anong mga hobbies niya at interests niya, I think, mafe-feel mo talagang na-ghost ka. Pero kung parang hindi mo pa talaga siya kilala ng baka ganun Baka talaga yung kasama. overthinking. Wag Oo, or sana. ganyan talaga yung kasama OA sa lang. ganitong Oo. landian, di ba? Sayang ang could Mm. be a good, beautiful relationship pag mag-overthink.
Sa panahon ngayon po, yun Mm. yung tawag dyan pagiging delulu. Yun, Yan. delulu, correct. Babaguhin ko ang tugon ko. Ay, ano? Yes. Wag mag-OA. Wag mag-overthink. Wag Kilalanin mema. mo na si ano yan, regla. Ano yan? Panderegla. Kilalanin Ano Kalihim! lang. Kalihim! Palihim na lang, Kalihim palihim muna. na daw. Kalihim na. Kilalanin muna si Kalihim. Baka sintamis mo naman siya. Eh di ang sarap-sarap nyo Oo. together. Mm. Ayan. Uy, pero meron pa Kumbaga, akong advice Bigla ganun go lang, go lang. Sa unang usap nyo, wag mo naman agad ilabas yung hinanakit mo sa past. Sobrang kaibiganin mo na siya. Tapos, pag talagang parang may understanding na kahit nakikita naman kayo palagi, minsan gawin mo na lang pa joke-joke yung gano'n para lang kung kailangan mong at peace pa yung heart mo. But kung hindi na naman yun importante dahil mas okay na yung nangyari sa inyo ngayon, forget it. Ang ganda, Yes. actually, ang ganda ng sinabi ni Jolina. In short, choose your battles, Crinkles. Baka ang Yes! ganda-ganda nitong battle mo getting to know this person. Kaya lang ang dami mo ng tinanim na Oo, hindi na-toxic ka magaganda. na. Mm. Oo. Mm. So hindi mo rin mapapakita yung totoong concern mo o totoong nararamdaman mo na gusto mo siya pero iniisipan mo na siya ng kung ano-ano. Sayang, Mo. Crinkles. Mm-mm. Sayang nga din naman. Pero yung parang ganun kasi na instance din po na parang nakita mo after 5 years, parang may pagka-starting over again siya. And parang sa laki or liit ng mundo, parang may mga ganung instance kagaya nga kay Kalihim at kay Crinkles na magkakatagpo-tagpo rin kayo ng mga taong minsan nang Mismo. naging parte ng buhay mo. Tingin Correct. nyo ba yung mga gantong chance? Naniniwala ba kayo na para may rason kung bakit pinagtatagpo yung mga taong matagal nang hindi nakikita? Ako, Agreeing agad yes. si Marvin. Sige, love team, ikaw muna. Always. Any meeting natin, anything that, happens to us, may it be, romantic, good, bad, hindi ganun kagandahan. Parte to of our being, parte to of how we will make decisions and choices again for our next second and our next minute in life. So, importante yung present na yon, namnamin, enjoyin ng walang halong kapaitan at pagmamaasim para makita mo clearly ano ba yung pwedeng mag-unfold para sa iyo at para sa inyo. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. Ako naman, kung meron kasi syempre lahat naman tayo ay may karapatang maramdaman kung ano yung dapat natin maramdaman. Siguro kasi nga iba yung dating sa'yo na nangyari kaya na-hurt ka. So, acknowledge mo muna yung pagiging maasim mo. 'Di ba? Parang sige lang, grabe siya, grabe kaya. Pero wag na mo nang pahabain. Wag ka nang masyado pang umupo doon at i-entertain lahat sila. Okay na ano mo na, nasaktan ka na, and then hello, bye, what's next? Yung ganyan, 'di ba? So, yun na, tingin ka na baka mamaya hindi rin pala siya yung para sa'yo. So, basta i-open mo lang yung mind mo tsaka yung heart mo. And para sa akin, lahat ng nangyayari talaga sa atin, nabasa ko kasi siya, tsaka ginornal ko siya. From nung lalabas na tayo sa mundo hanggang sa babalik tayo sa pagiging abo, ay talagang planado. So, may rason bakit. At hindi talaga natin alam yun. Dahil pag alam natin, ano pang saysay ng buhay, 'di ba? So, okay lang yan na hindi mo pa alam ano mangyari, bakit ba ganito, ba't ganyan. Pero move on ka lagi. Huwag kang uupo doon sa problema. Move on na lang talaga sa susunod na phase. Oo. Diba, Yes. Jacob? Oo. At Ay, kung kayo Jacob. At kung kayo naman ay magbibigay ng advice sa letter sender bilang inyong karakter na sina Sed at si Joy, dahil na medyo malapit din naman sa pinagdadaanan niya ang kwento nila, anong advice Malapit nga ba? Oo.
anong advice ang mabibigay ninyo sa dalawang seemingly ex-couples na nagkatagpo muli at paano nila dapat i-navigate yung pagtatagpo muli ng landas nila? Ako muna, love team. Go, love team! Okay, bilang Joy, isasabihin ko sa inyo yung isang line na sinabi ni Joy dito sa XX Lovers, kahit anong ganda ng past, dapat mag-move on. Kasi ako, yun ang gusto kong sabihin sa kanya dahil hindi naman porket nag-move on ka, hindi mo na pwedeng daanan yung mga dati mong dinaanan, di ba? So, pwede mo pa rin daanan yun, but in a different mindset, in a different um, kung ano man yung gusto mong mangyari sa sarili mo. And um, minsan kahit nga anong ganda ng past, hindi ka pwedeng mag-hold on doon. Pwede mo lang kunin yung natutunan mo doon and yung magagandang feelings na kuha mo and then um para malaman mo na maging maganda, 'di ba? May mga masasakit na nangyari. So, iwan mo na yung mga masasakit, hold on to that feeling, but kung hindi na talaga doon, yun nga, kailangan mo na mag-move on and make another beautiful moment. Baka pwedeng sa kanya ulit or sa ibang tao na, 'di ba? Basta ang lagi mong aalagaan yung heart mo. Dahil pag yan ay hindi na tumibok, para saan pa ang Deads ka na. pagmamahal mo sa iba? Galan, this is it. Deads ka na. Ang ganda ng love team. Ano ulit yung specific question? Lan? Sabi na nga ba, kaya ako ang nauna. Jacob? Ano yung advice ninyo bilang ang character ninyo na si Sed at si Joy? Sa nangyari kay Kay Crinkles? Crinkle. Nangyari kay Crinkles. Oh, ayun na nga. Actually, pareho din. Never assume. Sometimes yung assumption natin would lead us to parang emotions and feelings na hindi naman pala nararapat. Parang all along, parang ghosting pala iniisip natin, ganyan. Sabi nga ni Jolina, our emotions are valid, but how we react with those emotions, yun yung magde-define yung mga next interactions natin sa tao. Kasi kung nanaig yung emotions mo na ghosting at puro negative, pag nakita mo na si Kalihim, wala na, maasim ka na. So ano sasabihin ni Kalihim sa'yo? Hindi naman pala masarap talaga yung name mo. So yung nakilala ko pala dati, hindi pala ganun kasarap kausap. Alam mo yon? So you drove away the person. So I think kung meron talagang interest sa'yo yung taong yon, kilalanin mo kasi magkaibang persona ng tao online and in person. I think mas masarap itong ang nabigay sa na opportunity that you get to know this person in person. So, take advantage of it. And then, that's when you decide, I think malalaman mo yung mga tamang sagot mo pag nakilala mo yung taong yun eh. Baka nga, pag nakilala mo yung taong mo, ay, nang-ghost pala talaga siya. Tapos, o kaya, pag nakilala mo yung taong yun, ay, ang sarap-sarap pala talaga niyang maging kaibigan. So, you can now form a better relationship with that person. Talagang more of rebuilding that connection and tingnan Yes. kung paano tayo papunta dito. At kaya nga para may pagka-move on din ang kanilang advice ay mag-move on din tayo since nabanggit na si Sed at si Joy. So, ayon sa Wikipedia, it's been more than 25 years since Hey Babe, your last Love Team movie. Tama po ba? Pa-fact check. Fact check. Tama nga ba wala ka nasa Love Team Wikipedia? movie po. Love Team movie, Yes, which doon, is oo. yung Hey Babe, pinalabas Love Team yung Hey Babe sa 1999. Sa 26 nga, yung gimmick Oo, kasi. tama. Oo. So yung Hey ganong katagal na isang henerasyon na kung tutuusin, and actually nga po parang sa amin na Gen Z, pag sinabing Marvin Jolina, syempre yung, oh yes, kaibigan mo ko. Parang yun yung may isip. And isa siguro sa isang reference sa pag-usapan natin to, Jacob. Alam mo yung Jacob, di ba yung sa Dati-Rati? Oo. Oo. Yung ano, di ba dati ay nagkukunwaring Marvin at Jolina? So, nirarap na po namin kayo. Mga ganun na parang tagal na. Tas ngayon nagbabalik na kayo sa XX Lovers. At sa sobrang tagal na hinintay ng fans ninyo to make this comeback happen, ano po ba yung experience sa parang maging love team ulit? Ako dun sa una mong sinabi, that's the most touching for us. We appreciate that very much, that even though hindi pa kayo pinapanganak,
Kasi kung 25 years yon, kayo 24 ngayon. Or kung 25 man kayo, kakapanganak niyo pa lang, so wala pa Oo. kayong Utot pa lang kamuwang-muwang. kayo, no? Utot pa lang. We appreciate very much that, we make you guys smile. Kahit nababanggit lang yung mga pangalan namin sa kanta, or nare-repurpose lang yung mga videos at movie scenes namin sa TikTok at sa mga iba't ibang social media platform. um, nakaka nakaka-inspire, nakaka-motivate, lalong parang tignan kung paano din namin pasasayahin with our current film yung generation nyo ngayon. So very very touching that you guys actually know us and appreciate us also, our comedy, our kilig, our movies back then. Kaya nga sana itong bagong movie na to, matuwa kayo, how we created something like this, of course, for our audience and for the new audience. Yun. Yes, So I ano nga po agree. feeling na love team ulit kayo? Love team. Wow. Ako yung sinabi ni Marvin, yes, nag-agree din ako doon kasi pag nami-mention yung mga pangalan, kahit yung pangalan namin ngayon, ang kinikilig yung mga anak ko. So, sobrang mas kilig yung sa akin, di ba? Isang 10 years old at saka isang 6 lang yung sa akin. So, para marinig nila yung pangalan ni Mama na talagang wala silang kamuang-muang, Mama, what is an icon? Mama, are you famous? May mga ganon. Kilig na kilig talaga ako at hindi ko talaga masagot. Gusto ko makita nila at mapanood nila or mabasa nila. And feeling na nagkasama kami ngayon, always always happy and proud dahil hindi lahat ng love team ay may ganitong friendship namin ni Marvin. Bukod dun sa love team namin ni Marvin na pinagmamalaki ko, ang pinagmamalaki ko yung pagkakaibigan namin, lalo na ngayon. Kasi hindi mag-work ang isang team kung merong isang hindi, kung merong saliwa yung pakiramdam. And ako, I can say na sa lahat ng mga nakatrabaho ko, si Marvin yung isang tingin lang alam na namin paano yung mangyayari. Kahit alam ko na nambobola siya, na nagsisinungaling siya sa mga sinasabi niya sa akin, kilig na kilig pa rin ako kasi natatawa ako or natutuwa ako dun sa itsura niyang ganon. And hindi mag-work yon kung hindi magkaibigan talaga yung dalawang tao. Hindi lang silang dalawa, kundi pati family nila, nag-agree sa lahat. Happy ako na finally natuloy na tong movie na to dahil ang tagal na namin din tong pinaplano mula sa pagkakape, 'di ba, Love Team? Sa pagkakape, sa mga chikahan, sa mga pag nagkita sa ganito, sa ganyan. 'Yun. And para to dun sa mga nagmahal sa amin mula noon hanggang ngayon at sa inyo. Tama yung Mm-mm. sinabi. Lance and Yes. Jacob, ano lang talaga. We're just thankful and grateful Mm-mm. that we're given this chance, to to make a connection again with our audience and with the new audience. And another thing, again, yung pinaka-importante, I think personal, kami ni Jolina, parang throughout this journey on creating again this new film, hindi dahil nagpo-promote kami on may interview, Mhm. parang mas nakilala namin yung isa't isa at mas nagkakaroon ng bagong layers yung friendship namin. Yes. Totoo. Nagkakaroon ng bagong layers ng trust and support with each other. Nagkakaroon kami ng palitan ng salita na na-affirm namin yung isa't isa about our friendship. I guess that's one of the most beautiful thing that could ever happen to two people, na mahahanap nila ulit yung sarili nila with that person. Kaya nga si Crinkles at si Kalihim. See? Kung kami ni Love Team, 25 years more than. At ang saya nung nangyari sa amin. Why not always give a person or a relationship another chance? Correct. Di ba na sila nag-away, di ba? Oo. Oh, wala Kasi silang nga, Love closure. Team, Oh. sa mga bagets, ang online landian, minsan may isang sumiseryoso ng bonggang-bongga. Kaya, dapat choose your battles. Your battles ka naman. Oo. At saka, siguro given nga na ito yung muli ninyong pagsasama since 10 years ago sa Flor de Lisa, tama po ba? Yes. Oo.
Ano Wow. naman yung Ay, mga inabot na namin yan. ayan inabot ko na. Oo. Ano yung mga bagay o karanasan na hindi naman nagbabago or seemingly familiar pa rin about one another now that you're working together once again, especially with your chemistry and how you work together? Love team. Um, Hindi nagbabago. I think yung chemistry, miski kami gulat na gulat. I think kasi we've not really lost touch. Kahit yung mga pasundot-sundot na kwento namin ni Love Team na nakikita ko siya sa EDSA, tapos nagkakapi Mhm. kami, Or nagte-textan, ganyan. continuously, nagte-textan, nararamdaman ko minsan si Love Team, without even saying it, parang meron siyang gustong puntahan, sasamahan ko siya, tapos magpupunta kami, tapos hindi niya ba makwento yung mga buong pangyayari, pero nararamdaman kong gusto niya ng support. Yung mga ganon, maliliit na natanim na hindi namin pinilit yung isa't isa, na magkaroon ng ganong klase ng friendship. Parang dahan-dahan silang nag-rebuild ulit. Walang halong pilit, walang halong parang kung matutuloy naman yung work namin together, magiging grateful kami. Kung hindi, we'll just be there for each other. Yung dahan-dahan ng pagre-rebuild ng friendship na yon, ang sarap na nangyari yon. Mm-mm. Ako sa acting page, dun ako sa kahit na ano siguro ano natin love team, kahit na anong role ang gawin natin, para lang siguro yung magpatayan tayo, no? Pero kung ano man yung role na gawin namin, comedy, drama, I think we will always have the support that we need from each other. And isang tingin lang, hindi ba, love team, may isang eksena rito sa XX Lovers, hindi tayo dapat iiyak dyan. Pero, isang tingin, kasabay na nag-thank you sa isa't isa, I think iba yon. Hindi siya pangkaraniwan talaga. And ano siya, masasabi ko talagang yun yung magic namin na hindi na namin may mga bagay na hindi na namin kailangan pag-usapan. Talagang nandyan lang kami para sa isa't isa. Kahit hindi nga magsalita di ba, love team? Basta alam lang namin na, kampi ko to. Ganyan. Safe space ko yung si love team. Ganyan. Maganda nga rin po na parang kung babalikan kasi parang in the current times ngayon para minsan yung mga love team hindi na ganun kasi ganda yung tingin ng iba kasi parang kesyo gawa-gawa lang or kesyo yun nga for acting lang but yung pilit yung chemistry kumbaga but iba talaga yung parang as I also watch your films na yung chemistry nga na hindi lang tingin lang but alam mo na parang genuine na talagang hindi yung parang, hindi, magkagalito behind the scenes. Hindi mga ganun, but talagang yung chemistry, nandun na nandun. Pero ano naman po yung mga masasabi nyo na parang feeling ko rin wine siya na after more than 25 years ka, parang age like fine wine, yung chemistry nyo na ano yung mga bagong flavor or aspects na sasamahan nyo na dapat naming abangan. Sa, sa acting ba ito or sa personal? Oh, Meron din kasing sa personal at merong pwede pong both. um sa sa personal ako kasi mas important sa akin yung in between takes. Alam mo yon yung kwentuhan pag walang ginagawa or kaya kahit na naghihintay lang ng setup, meron kami na pagkwentuhan na malalim na bagay. Um Mas open na ngayon ang communication kasi dahil nga alam mong batikan na sa ganong pakiramdam or sa napagdaanan na ang ganyang buhay. And mas tumagal, mas naging okay. Parang ang wine, di ba? And hindi lang sa family, hindi lang sa relationship, pati rin sa business, di ba? Ang dami ko natututunan kay Love Team. Tapos, yung sa love life, kahit na alam naman namin na ako may asawa na, tapos siya ay very much happy sa kanyang buhay, meron pa rin kaming nadidiscover na mga kwento, 'di ba, Love Team? Na mga nangyari pala dati nung siya sa kanya, ako sa akin. And every time may ganun, mas iba na namang layer, 'di ba? Iba na naman yung layer na dadagdag nga para tumibay yung friendship namin. And yun yung sa akin. Sa acting, wala akong maano na, kasi dati okay na ako talaga sa ni Marvin, yung pag meron kaming reaction or meron kaming eksenang gagawin, okay ako, hindi ako nabibitin, hindi ako na na nasosobrahan, okay na okay ako dun sa acting, sa job, dun sa kanyang
work, but sa personal yung important sa akin. Kaya, yun. I think um kanina parang gusto kong sabihin yung maturity namin ni Jolina. Pero parang ang hirap intindihin yung maturity na yon. I think ang masasabi ko lang, parang we are actually both very happy and embraced where we at right now with our lives. So parang doon sa mga individual journeys namin na isa't isa sa buhay pamilya ko din, um, parang doon din yung masasabing ibang flavor. Kasi yung mga Jolene at Marvin ng mga panahon na yon, ang iniisip pa lang namin mga sarili namin, kaya nga looking back parang sinasabi lagi ni Love Team, ang petty-petty pala ng mga pinag-aawayan namin. Sobra, kaloka. Na pagdating kasi ngayon, may dalawang anak na si Jolina, ako may dalawang nasa college, 19 years old pareho. Pareho yung kilig, andun yung chemistry, pero yung points of view namin ngayon and yung perception namin sa buhay, I would say mas lumalim because we've embraced nga where we at now with our lives. Kaya pagdating din sa acting, nandun yung kilig, nandun yung kakulitan, pero ang ganda kasi dito sa pelikulang to, meron na kaming, ilang taon si Loisa dito? 25. 25 na magpapakasal na. Parang hindi namin siguro ma-express yung role namin bilang parents, si Jolina bilang nanay, ako bilang tatay, kung hindi namin yung pinagdadaanan sa tunay na buhay. Yes. So I think the personal journey nagre-reflect doon sa trabaho din na ginagawa namin. Sakyan ko lang yung agent like fine wine, sa inyo nang galing yan, pero ang sarap-sarap naman marinig. Ang sarap-sarap naman ma-describe ng ganon. Because I guess like wine, di ba? It's really just going through that process of getting to where it should be. Parang walang halong pamimilit at ine-enjoy lang kung nasaan siya na stage na yon. So, nandun kami ni Love Team. We're far from, being perfect parents, being perfect love teams, but we're enjoying where we at right now. Yes. Talagang ganun talaga na siguro yung added layer din when it comes sa different phases in life. It's something din na maganda rin siguro tingnan na paano, like sa mga nakapanood din before na ganito kayo, like syempre nakasabay din sila ngayon sa kung paano ka ngayon. Di ba, Jacob? Oo. And syempre sa mga batang 90s na nakapanood din sa inyo, sure naman kami na makukuha nila dito yung nostalgia na Yes. sa pagsusubaybay nila sa pelikulang ito. Lalo na napanood din nila kayo before. Pero para sa mga Gen Zs naman, paano naman kaya mai-introduce ang Marjo through this film sa bagong henerasyon? Wow, bago. I guess nung sinabi ko kanina na meron kaming anak na dito na Loisa, I think Si JK, na ikakasal siya kay JK, siya yung fiancé ng anak namin. I think having that story with the story of our love team of the characters that we're portraying here, it's actually best way to connect with the Gen Zs. Kasi sa pelikula para maging maayos yung magiging desisyon ng bawat isa sa pelikula, kinakailangan ng magkaroon ng understanding, kinakailangan magkaroon ng openness doon sa situation ng bawat isa para yung gagawin, kunyari nung anak namin si Loisa, not based on what we've experienced in life and how we want her to be, but how she would decide for herself. Kumbaga, yun yata yung pinakamagandang maia-advise natin sa anak natin o magagawa natin para sa mga anak natin o para sa mas nakakabatang generation is for us to listen with them more para when it's time for them to ask us, mas para sa kanila yung mabibigay nating advice, hindi yung mga pinagdaanan nating hurt at trauma ang ma-project natin para sa mga bata ngayon. I think this is the best opportunity for us to get to know the younger generation more para mas mag-close yung gap of understanding each other and having, a better now with them.
Mm. And I Ako think this parang, is also, ay, go po, yes, sorry, go, 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 go go, po. go. It's Go, okay. go, go Yeah, po, go na okay po. lang. Go na Bata-bata po. pick. Ikaw na. Kaya na po, kaya na po. Okay. Ako yung I think yung sa mga Gen Z, yung ano na lang yung kilig na natural naming nararamdaman every time kaming lalabas or para mag-promote. Sana yun ay nagba-bounce back sa kanila dahil yung parang masyadong seryoso sa buhay, yung masarap lang kiligin, masarap lang maging happy, yung ganyan. And siguro, ang pinaka pwede rin naming connection dito sa movie ay yung mga bata, yung mga Gen Z ngayon, hindi porket ang storya dito ay yung magulang, ay hindi na sa atin yan. I think dapat panoorin pa rin nila because merong mga iba na baka ito rin na pinapagdaanan, 'di ba? So ano yung pwedeng gawin nila at paano nila kakausapin yung magulang nila or paano nila iintindihin. So connect sa nostalgia, connect siya sa panahon ngayon, connect din siya sa kung paano na ang relationship ng magulang at saka ng anak ngayon. Kaya para sa lahat ito, forever ito. Talagang forever nga naman. At kukonek ko lang din yung sinabi ni Marvin So, kanina na ito rin yung best opportunity rin na mas makilala rin ng current generation yung Marjo. Like, it's something na mm, sigurong iconic na talaga. Hindi lang, ipag sinabi iconic na talagang nung 90s, talagang maririnig din namin, narinig lang namin before na kayo yung talagang, ano, in na in, but like, nandun na sa ganong levels. Pero sa mm. amin naman na pwedeng mag-marathon ng Marjo Flix, ako napanood ko ni Labs Kita at saka Hey Babe din. Ano yung favorite project nyo together na dapat naming panoorin after naming panoorin ng XX Lovers? Oh, Baka yung loves kita. O Labs Kita, hindi niyo pa no? pero napanood na ni Lance ang Loves Kita tsaka Hey Babe. Ako tingin ko lahat kasi 'di ba dito sa movie, parang meron tayong mga snippets or meron tayong mga ipinapasok na mga Nap- lines. Napanood niyo na ba yung gimmick, Lance at saka Jacob? I think yun. Ayun, oo, Kasi oo. may magandang reference yung gimmick dito sa current film namin na XX Mm. Lovers. Pati nga yung pangalan ng anak namin at saka yung fiancé niya si JK. Hango siya sa Pangalan namin. pangalan namin sa gimmick, which our generation kilalang kilala nila yon. So Ano po ba para yung gimmick? gimmick Ano word na gimmick? Iho. Ay, di po, yung show Iho. yun po. Ayun show. Ano Ano Iho. ba yung namin gimmick? Barkada Show? Coming of Yung sa age. Ah, Barkada Show, yes. Coming of age, youth-oriented. Kumbaga, ano bang coming of age nyo ngayon na series? Yung mga, ano anong ba? coming of age nyo ngayon na pinanood? Di Yung ba ano, parang Friends? Ha? Well, Friends Ano is namin actually yun? Friends, old, para sa Netflix. maganda old, Lads ha. Love, older ano than ba? us. You Love You? Oh, hindi, 'di ba Ah, meron din yung senior Parang high? ganon. Yung Yan, Senior parang high, ganon. yan, yung mga yan. yan, Yan. yan. So, during our time, mid-late 90s, yung gimmick nun, kasi actually bago nagkaroon ng gimmick, merong TGIS. Bago nagkaroon ng TGIS, yung Friends na sinasabi nyo. Ba, ano to ha? 90s 101. So, Friends, TGIS, and then nun sikat na sikat yung TGIS, and then ABS-CBN created gimmick. So, we were fortunate no na kami yung mga batang artista, kaya kami yung mga nakast doon. Mm. So, Gimmick, and then Loves Kita, and Hey Babe. Actually, sana Labs Kita. Kaya lang namin nasabi yung gimmick kasi napag yung Ah, Labs Kita. So, tama yung pinanood mo, Labs Kita, Hey Babe. Talon sila ng gimmick. Pwede Hindi, naman sabi yun. lang, ano rin papanoorin nila pagkatapos manood Tapos, dito ng XX Lovers. Yung gimmick na. pwede Ah. yung gimmick or pwede yung Labs Kita. Ako sasuggest ko Labs Kita, okay ka lang. Kasi yung Labs Kita, okay ka lang, mas yung characters ni Joy at Sed, mas referred doon. Yeah. Mas referred doon yung characters na amin. Hindi mo naman kailangan mapanood yung Loves Kita, okay ka lang for you to appreciate XX Lovers. Pero kung parang ano to, Star Wars. Ano to? Ano ba mga trilogy na mga matitindi ngayon? Dumudun to. May mm, epic, Nax. Hindi. Medyo may maliliit na reference from our past projects. Siyempre. Parang, sa akin po nung pinanood ko yung Loves Kita, parang siya yung parang, kung rom-com na talaga na Pinoy, Oo. parang yun yung Yes. tatatak during its time.
Like Oo. yung kwento, yung Baguio, and yung parang story no na kahit sabihin mo na 20 plus years ago yun na makaka-relate din or talagang yung kilig, hindi siya yung parang makikilig lang ng mga tao ng mga panahon na yun. Eh, di ba Meron meron ba? nga kayo na yung FY, yung if you know, you know? Di ba? May mga ganong nauuso Hmm. ngayon. So yan, so may maliliit Oh. na references siya from from our past movies. Nasaan na, kung mapanood nyo ngayon, nag-enjoy kayo, nood kayo ng past movies, pag napanood nyo ulit ang XX Lovers for the second time, may bagong layer siya. Kayo ng Mm. understanding of the movie. So magandang may rewatch para syempre binibentahan lang namin kayo. Hindi, pero meron siya talaga. Totoo Meron, naman. meron Ano? talaga, meron talaga. At tuwa din kami kung paano na natahi-tahi ng aming creative team yung pelikula na may ganyang layers. Maganda yung pelikula. May question ako. Sabi nyo, yung mga movies namin dati, may na mga, kahit na matagal na yun, may nakaka-relate pa rin yun. So, meron din ngayon yung mga na-friend zone. Yung Oh, mga naging marami. love sa best friend, tas ganun. Marami pa rin po. Mm. Oh. Oo, Marami Puso pa mong puso. tanga. hindi naman exclusive sa generation natin yan. Before a generation, ang dami nang ng friend zone. So, yan, masakit. Yeah. Parang wala lang po yung habulan sa Victory Liner. Parang medyo hindi na Ay, po kasama Wala, yun makapag... oo. Sa dapat. Sa BGC na daw. Charot. sa Grab. Mm. Sa Grab lang habulan ngayon. Habulan na lang sa Oo Grab. Di nga. ba, Jacob? Oo, kaya siguro bilang isa sa mga panghuling tanong namin, ano yung lessons in love and life na dapat naming abangan or dapat nahatid ng XX lovers lalo na sa fast-paced na takbo ng relationships ng current generation ngayon? Katulad kina Kalihim at Kwinkles. Go, love team. Sorry. Naglaro yung utak ko doon sa Grab. Ang ganda ng eksenang yon. Um, naglaro yung Tapos na utak ko yung doon. movie na edit na. May naisip akong kwento. Sorry, ano yung question ulit? Ano yung mga lessons na mapupulot nila mula sa XX lovers? Oh, Ooh, we've talked about a lot of references from actually yung kay Crinkles kanina tsaka kay Kalihim. Yung being open at kung meron kang nararamdamang parang anything about this person for friendship, explore mo. Ang life could be very short. And if kung mangunguna lagi yung mga inis galit natin, parang ang dami mong sinasayang na moment sa buhay mo. And at the same time, I think kung sino yung nagsasuffer more is ikaw, more than, the people around you. At ang sarap-sarap mag-spread ng love at ng kindness. Alam ko napakahirap gawin yan sa mundo ngayon. But lagi kong nararamdaman at lagi kong na-observe at sinasabi sa mga tao, yung in a way, yung pagsispread ng asim at pagsispread ng katamisan, almost the same effort. So sometimes it's us choosing pagising natin sa umaga kung anong magiging tayo, maasim ba o matamis. Sometimes masarap minsan, 'di ba? Ang hirap piliin maging matamis sa gulo ng nangyayari sa paligid mo, but it's the same time and effort and energy you're consuming kung ano man choices ang pipiliin mo dun sa dalawang yon. But, again, we're always free to choose what we want to feel. But, yun lang, siguro, mula sa nakakatanda at naka-experience ng buhay for 46 years, pare-pareho ang pagko-consume natin ng oras at energy sa pagpili ng emotions natin sa buhay. For me, be happy always at saka always remember hindi naman meron pa ulit bukas para okay lang magkamali ngayon pero lagi mo iisipin na laging may room for learning para may room para magbago and yung mga kaibigan mo na totoo keep them. Kasi may mga talagang magiging problema sa buhay na um, pwede silang, kahit hindi sila magsalita, ay pwedeng nandyan para sa'yo at malaking-malaking bagay yon to face tomorrow, 'di ba? So, dapat um,
yes, dapat nagpa-plan tayo ng maaga, pero wag masyadong super serious kasi para pag hindi na tuloy, 'di ba? Parang hindi masyado masakit. Kaya Mm. yun lang. Everything laging may room for pwede kang mas maganda ang gawin mo bukas. Yun yung Mm. sa akin. Yes, and bilang panguling tanong at napasarap din po yung kwentuhan natin. Siguro something naman as Marvin and Jolina na sa generation din ngayon, like lalo sa edad namin na tapos na yung college, pasusunod na yung life phase, like sa nangyari kay Kalihim at kay Crinkles na Okay. hindi na nag-contact. Pero how do you get to maintain long-lasting relationships as partners and friends throughout your stages in life? Like, paano yung nagtatagal? Ah, Tinatrabaho. and respect sa isa't Mm-mm. isa. Tinatrabaho siya, nirerespeto siya. Mhm. Hindi, like any relationships or any magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, yes, may siniswerte, pero walang siniswerte, di ba, na nasa loob lang ng kwarto. Baka nandun yung swerte niya sa loob ng kwarto, kaya hindi siya lumalabas. So, but we bring ourselves to where we want to be at. Very, very same siya sa relationship. Minsan nga, yung relasyon natin sa sarili, di ba, kailangan mong gawing open, honest, at pagtrabahuhan yung relationship mo sa sarili mo. It's the same with the relationship with another person. Kailangan siya ng matinding, hindi mo kailangan maging magaling. Naghang siya. Ako na ulit ang magtutuloy. So, yes, tama ang sinabi niya. Tama ang sabi niya, and sa akin, ang relationship, or kahit ano pa, lagi mo isipin, two-way yan. Not, hindi laging puro ikaw, at hindi lagi puro para sa'yo. So, kailangan mong i-open ang iyong mind. Open-minded ka ba? Charot. Dapat maging Mm-mm. ano ka, dapat i-open mo yung heart mo, and learn to listen. Hindi lagi ikaw ang talking and leading. Kumbaga sa leader, ikaw lagi. Para maging maayos ang lahat, dapat open ka din sa iba dahil mali natin, 'di ba? Mas maganda yung idea ng isa sa relationship or sa kung saan man. Yun. Hindi na siya bumalik. Love team? Ah. Hindi na. Hindi Okay. na. Jacob? Ayun. At kaya nga salamat po, Ma'am She Jolens. And thank you din po, Sir Marvin, sa Marvin, oo. Magparamdam ka, love Babalik team. siya. Magpaparamdam siya. Hindi na lang kausap natin siya eh. oo. Sa dulo na yung last part na eh. Ayun! Ayun na. Ayun. Yay! Happy birthday! May ilaw na! Ayan. So, Kaya maraming salamat, our Ma'am net is She. acting up. Okay Kaya lang po, no maraming worries. salamat po si Joss and Marvin sa isang masayang kwentuhan dito sa ganito kasayan. At maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong advice. Oy, si Vika. Hi, Yay! Vika. Tito Marvin, Hello! mamaya makikita mo si Tito Marvin mamaya. Oy, kasama ka. Mm. Jacob and Lance, thank you ha. Sorry na puto. Opo. Thank you! Ay, Okay lang no po. worries po. At saka siguro ito na po yung time ninyo para mag-promote po ng pelikula ninyo. Ay, Ano po? Saan po mapapanood po at kailan po ang showing po nito? Mm-mm. go lab team. Go Feb 12, Lovers? XX Lovers, Feb 12 na ito. Sa amin yung lahat. Hindi ito pang Valentine's na lovers lang. Ibahin natin ang tema ng Valentine's ngayon. Gawin natin pang lahatan, parang Christmas. 'Di ba? So, Wow. for everybody, dalhin nyo ang inyong friends, inyong anak, ang inyong barkada, magulang, lolo, lola, lahat. Baka mamaya pinagdaanan to ng lolo't lola nyo, di ba? Tapos pagkatapos yung panoorin to, tanongin nyo yung lolo't lola nyo, nung panahon nyo, lolo, lola, ganun, di ba? Di ba? So, marami kayong matututunan dito sa movie na ito. And totoo yun. Ito ay dream project namin ni Marvin and gusto naming i-share yung pagmamahal at yung happiness na naibigay nyo sa amin mula noon hanggang ngayon. Kaya, Feb 12 sa lahat ng cinemas nationwide and worldwide. Worldwide. Tama si Love Wide. Team Oh. kanina. Mm-mm. Palakihin natin yung meaning ng love. Padamihin natin ang kinds ng pagmamahalan.
itong linggo ng pag-ibig na ito, itong 40 na to, since conditioned tayong mag-celebrate ng love, i-celebrate natin ang iba't ibang klase ng love. Yeah. Hindi lang iisa. Mas pinakamasarap ang pagmamahal natin sa sarili natin. At isa yan sa mensahe ng pelikula namin. Kaya proud kami sa pelikulang to. Yes, it's about friendship, it's about romantic relationships, but it's about loving yourself. And, kung ano yung magpapasaya talaga para sa sarili mo. Kasi pag masaya ka, genuinely makakapagpasaya ka ng ibang tao. So, Feb 12, directed by JP Habak at saka Project 8. So, ang gagaling ng mga tao behind this film. So, sana ma-celebrate natin ito. Yes, and sigurado rin kami ni Jacob na pipila kami sa Yay! mapanood ang Yes. XX Lovers na Uy, pwede nyo rin pamilya. gamitin yung theme song namin, Yung tuloy pa rin. Kasi, napakaganda ng message ng kanta na yun para sa lahat talaga. Si Love Team ang kumanta ng theme song. Ang galing-galing. Yes. Parang lang, 90s lang din talaga yung yung may sariling Yes. theme Kayo song. magpo-promote. Tinodo na namin talaga lahat ngayon. Cute. Ayan. XX Lovers. Yes. Cinema Feb 12. Para siya yung pinapamigay sa fans, sa mga freebies sa mga fans. Yes. Yun yung masasabi ngayon. Kaya naman, maraming salamat ulit, Ma'am si Jules and Marvin, sa makabuluhan, masayang kwentuhan. At kung nagustuhan niyo itong episode na to, i-share niyo din sa mga social media platforms nyo. Tag nyo kami, it's at GKY Pod on all social media platforms. At ako, LNC RVDA on Instagram. At ikaw naman, Jacob. Cross-check ako ng social media platforms. At nagre-release kami ng episode every Saturday. So follow nyo kami, hit yung notification bell at 5 stars dahil abangan nyo pa ang susunod na couple namin na ilalabas sa susunod na Sabado. And wag natin kakalimutan na in love, in life, always be happy. Always take the first step, the initiative, and sulitin mo yung lahat ng moments mo. Whether kasama mo yung tao before at makakasama mo ulit siya ngayon. At ito pa rin ang ganito kasi yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.